ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 8 anyos nga lalaking pasahero, patay ug laing 14 ka mga pasahero ang samdan human na banggaan ang gisakyang bus sa kasugat nga bus sa Malungon, Sarangani. Investigasyon sa kagubot sa demolisyon sa Bangkerohan Public Market sa Davao City nagpadayon. Road clearing operations magpadayon sab. Usa ka tricycle nasunog samtang dunay ginawelding sa General Santos City. Sospek sa sagunsong pagpanuli sa Cagayan de Oro City, dakpan sa kapulisan. Sospek nakuhaan og kutsilyo ug gituuhang shabu. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Dakpan sa ang sospek sa sagunsong pagpanuli sa Cagayan de Oro City sa gihimong operasyon sa kapulisan. Sospek nakuhaan og hinagiban laki pakete sa gituuhang shabu. Ani report. Kini ang usa sa mga CCTV footages nga nagkatag karon sa social media sa mga nahitabong pagpanuli sa Cagayan de Oro City. Kini nga video kuha sa Barangay Nazareth kung asa kita ang duha ka individual nga lalaki ug babae nga gabaklay lamang. Taod-taod makita ang usa ka lalaki nga naka-jacket og itom ug puti ug miduol sa duha. Gilayon kini mideklara og hold up kung asa nakadagan ang babaeng biktima. Sanglit, wala gilayon gihatag sa lalaki ang gipangayo sa sospek. Giaksyonan pa kini og dunggab gamit ang bitbit ni ining hinagiban hangtod nga matumba ang biktima. Gani madungog pa ang pagsagit-sagit sa babaeng biktima nga nangayo og tabang. Human sa krimen, gilayong misibat ang sospek palayo. Sa laing panghitabo, makita sab ang lalaking sospek nga suot gihapon ang mong sanina apan nagmaneho na og motor. Miduol kini sa mga nagstandby kilid sa dalan ug daw nagsindi og sigarilyo. Taod-taod milakaw kini sakay sa iyang motor palayo sa CCTV. Wala madugay, makita na ang usa ka babae nga naghilak og nangayo og tabang human nga gitulis di ay siya sa sospek. Ginayong naglusad og operasyon ang Cagayan de Oro City Police patok sa sospek ug adlang Huwebes malampusong nadakpan sa 12th Street Nazareth human nabantayan sa mga pulis nga nagpatrolya sa lugar. Misulay pa og ikyas ang sospek apan nadakpan gyapon kini sa otoridad. Nakuha gikan sa sospek ang usa ka 15 pulgada nga kutsilyo og mga sachet sa gituwang shabu. Sita nga naay nagiban apan ni-resist kini nakiglakag kini sa atong kapulisan apan na subdue na to ang mao nga individual og nakuha siya along San Antonio Church Dapita sa 12th Street ra gihapon. Patong-patong nga kaso ang atubongon karon sa sospek sama sa paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act o pagdala og hinagiban. Samtang ginaaghat pa sa kokpo ang mga nabiktima nga mupasaka og kaso patok sospek. Galing na apay mga nabiktima ni ini niya o katong mga nabiktima i-adtuan sila i-positively identify para madungagan o pa-file sa kaso kini nga tawhanan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Patay ang usa ka 8 anyos nga batang lalaki nga pasahero ug samdan ang laing anaa sa 14 ka mga pasahero human nagsungag ang duha ka mga pampasaherong bus sa Malungon, Sarangani. Overspeeding usa sa gitudlong hinungdan sa disgrasya. Nakatutok si Efren Mamak. Wala nay panimuot ug dunay dakong samad sa ulo kining 8 anyos nga batang lalaking pasahero diyang girescue gikan sa gisakyang pampasaherong bus diyang gibanggaan sa kasugat nga laing pampasaherong bus sa Barangay Malandag, Malungon, Sarangani banda 11:20 sa buntag adlawng Sabado. Ang maong biktima kinsa residente sa Malalag, Davao del Sur ang gideklarang dead on arrival sa ospital. Anaasab sa 14 sa 41 ka mga pasahero sa bus nga gibanggaan ang samdan nga gilayong ipatambalan sa ospital. Hinuon ana kini sa maayong kahimtang.
Samtang walay samdan sa 37 ka mga pasahero sa nakabangga nga bus, lakip ang 56 anyos nga driver niini. Matud sa Malungon MPS, gikan Davao City ang gibangga ang bus padulong Jensan, diyang pag-abot sa pabahadang kalsada sa maong lugar, daw naharos ang tunga-tungang bahin sa maong bus human gibanggaan sa kasugat nga bus. Overspeeding ang usa sa gilantaw nga hinungdan. Overspeeding yun to nga hindi niya na-control na maabot niya tong bus nga pababa. May istorya pa nga nagawas nga accordingly hindi niya daw nakita. So ibig sabihin pag maghambal siya nga hindi niya nakita, ibig sabihin pas-pas siya. Gikustodiya una sa kapulisan ang duha ka driver sa maong mga bus alang sa settlement. Ginakuwaan pa kini og pahayag. Ginasuwayan pa sab nga makuwaan og pahayag ang mga biktima, lakip na ang kabanay sa namatay nga batang pasahero. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama. One Mindanao. Gimando sa City Government of Davao nga ipatuman ang angayang aksyon base sa kamatuoran sa naitabong kagubot sa road clearing operation sa Bangkerohan Public Market sa miaging semana. Dugang sa LGU, magpadayon ang clearing operations aron masiguro ang patas nga kondisyon alang sa tanan. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gikondena sa kilusang Mayo 1 Southern Mindanao ang gitawag nilang brutal nga demolisyon sa Bangkerohan Public Market sa Davao City sa miaging semana. Gipanawagan sa grupo ang gilayong pagpaundang sa tanang demolition operations sa market vendors nga walay paunang konsultasyon, relokasyon ug alternatibong espasyo alang sa panginabuhian. Kahinumduman nga nagkapisikalay ang pipila ka manindahay sa usa ka pwesto og prutas ug mga sakop sa demolition team sa Ancillary Services Unit sa gipahigayong road clearing operations niadtong April 29 sa hapon. Sa pahayag sa Davao City LGU, one-sided ang panglantaw sa kilusang Mayo 1 SMR ug wala tagda ang epekto sa iligal nga pagmamaligya ngadto sa mga vendor nga nagsunod sa balaod. Luyo nga importante ang pagpanalipod sa panginabuhian. Gikinahanglan matud pa ang pagtuman sa mga regulasyon aron masiguro nga patas ug hapsay ang tanan. Dugang pa nga ang vendors nga nagatuman sa balaod aduna sab katungod nga maprotektahan. Nagparayon ang investigasyon sa LGU sa pakigalayon sa Davao City Police Office sa maong insidente ug ipatuman ang angay nga mga aksyon base sa kamatuoran. Magparayon sab ang road clearing operations alang sa kahusay sa publiko ug aron masiguro ang patas nga kondisyon alang sa tanan. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Gawa sa cash relief assistance sa DSWD ug fuel subsidy sa LTFRB, duna say programa ang Department of Labor and Employment aron matabangan ang PUV drivers nga makasugakod sa kamahal sa presyo sa produktong petrolyo. Atong ibalik si Argil Relator. Gipatuman na sa DOLE 11 ang Tupad Tuloy Pasada program alang sa mga PUV drivers sa Davao Region. Usa kini ka emergency employment sa pagig-alayon sa LTFRB nga mao'y muhatag sa pangalan sa mga PUV driver nga mahimong benepisyaryo. Sa maong programa, gawa sa ilang kita sa pagpamasada, suweldado sa DOLE ang mga driver og minimum wage nga 525 pesos o 7,875 pesos sulod sa 15 ka adlaw. Kini aron masiguro sab nga dili maundang ang pagpamasada sa mga pampublikong transportasyon. Ang atong mga driver nga naapektado, nagsigi siya drive niya na ang considered niya nga pag-drive, murag trabaho. Swelduhan siya sa DOLE for 15 days. Sa tibuok Davao Region, dunay 1,000 ka mga benepisyaryo sa maong programa. Aron mag-qualify, kinahanglan og endorsement gikan sa LTFRB. Nag-edad og 18 anyos pataas. Dunay professional driver's license ug makatambong sa orientation sa DOLE. Nagsugod na og profile ang atong mga field offices. Ang uban gani naanay nag-payout, ang uban na pa sa engagement of Kauban si Melchor Awin sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Good news alang sa mga mamalitay. Nagsugod na og ubos ang presyo sa karneng baboy gikan sa 5 pesos ngadto sa 20 pesos matag kilo sa General Santos City. Ang detalye sa report ni Efren Mama.
Sayo sa buntag na malit og karning baboy kining 75 anyos nga si Nora Garcia sa public market sa General Santos City. Kani. May na lang sa sabaw-sabaw. Panagsalang gud sa isa ka semana may na lang. Apan dako ang iyang kalipay tungod Ay ubos dai mo karon gang. Okay naman na siya. doon na di ay pag-ubos sa presyo sa karning baboy. Kahinumduman nga sa milabang bulan sa Abril, miabot sa 320 pesos per kilo ang presyo sa karning baboy. Apan karon, mapalit na lang kini sa 315 pesos per kilo. Sukad nga ni saka ang presyo sa lana, naasab sa halos 20 pesos ang gisaka sa presyong karning baboy din sa Jensan. Apan sa karon, gilauman nga naasab sa 5 ngadto sa 20 pesos ang pag-ubos sa presyo, gumikan sab sa paghinay-hinay sa pag-ubos sa presyo sa lana. Butang nga good news alang sa mga mamalitay din sa Jensan. Nag-ubos og 5. Nag-ubos man po ng pigiri o gamay. Niubos ang farm gate price. Karon nag-ano na sila. Nag 175, 170 plus by Tuesday may advice nga magbaba na pud sila. So possible ana kanang 315 mahimo nag 305 or 300. Apektado sab ang kita sa mga meat vendor sa maong public market gumikan sa krisis sa lana sa milabang bulan. Busa malaumon ng mga meat vendor nga magpadayon unta ang pag-ubos sa presyo sa lana. Kita po na to ang gasolina. Nibaba ang gasolina. Siyempre ang costing manggudana nila pag taas ang ilang costing, for example ang pagkaon sa baboy, feeds ana. Musaka gina sila. May factor pod ang kanang demand. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Bad news alang sa mga motorista tungod musaka ang presyo sa gasolina ug diesel sugod ugma Mayo 5. Samtang ang kerosene muubos ang presyo. Sa gianunsyo sa Sea Oil Philippines ug Shell Pilipinas Corporation, anaa sa 2 pesos ug 21 centavos ang isa ka sa presyo matag litro sa gasolina. Samtang ang diesel musaka sab og 2 pesos ug 66 centavos matag litro. Apan ang kerosene mag-rollback og 3 pesos ug 53 centavos. Ang price adjustments ipatuman alas 6 sa buntag adlong Martes, Mayo 5. Wala pa'y anunsyo ang ubang kumpanya sa lana. Sumala kang Energy Secretary Sharon Garin, epekto kini sa pag-ubos sa balor sa piso kontra dolyar. Usa ka tricycle ang nasunog sa General Santos City. Nasayran nga adunay gina-welding sa maong tricycle diyang kalit kining misilaob. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilayong gipang sabwagan og balas niini mga residente kining nagdilaab nga tricycle at tubangan sa usa ka welding shop sa barangay Dadyanga South, General Santos City nga nahitabo Lunes sa buntag. Apan bisan nga gigamitan sab kini og fire extinguisher, wala gyapon na paggang sanglit miabot sa tangke sa gasolina ang kalayo. Hinuon napakgang ra kini human miabot ang kabomberuhan. Ang maong tricycle gipanag-iyahan sa 52 anyos nga si Romy Malaras nga wala na hinuon makapamasada. Matud niya, igo lang niya gipa-welding ang iyang tricycle apan mispark kini hinungdan sa sunog. Nako gipa-welding sa Poltres. Siyempre nakapit ko din siya kay pa-welding ng auto. Karon na-welding man. Ang problema lang kay pag siyempre gipatuwad to ba. Gipatuwad ang motor para magkamang niya sila lom. Bigla ang dako pang kuan, uslo klayo. Matod sa welder, nasunog ang tricycle gumikan kay wala matanggal ang spark plug ni ini. Sunog kay wala man niya giibot ang spark plug niya kuan. Dire. Siya man nag-ingon na dili na daw kanyon. Tanggalon. Buot untang basulon sa driver ang welder, apan makig-areglo na lang kini. Asa ko lang di po ko gusto nga makasubok ko siya kay makasabot po ko siya. Ang ako lang kung sa ilay kuan niya, sito lang. Tigadong pod. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Usa ka 28 anyos nga mag-uumang sospek sa pagpatay sa usa ka 15 anyos nga dalagita sa Valencia City, Bukidnon ni adtong Enero. Gidako pagbalik sa kapulisan human migula ang warrant of arrest sa kasong rape with homicide. Nakaalerto si James Paulo Yap. Subling gidakop sa kapulisan ang 28 anyos nga lalaking ginatudlong responsable
sa pagpatay sa 15 anyos nga dalagita sa barangay Dagat Kidavao sa Valencia City, Bukidnon niadtong January 6, 2026 kahinumduman nga una lang nakustodiya sa PNP ang maong lalaki dihang misurrender kini sa usa ka tribal leader niadtong January 10. Gipasakaan matud pa kini og kaso apan nakagawas ra sa prisuhan. Nakagawas siya kay ang katong kaso nga direct assault nga gi-inquest no bato kaniya is na-dismiss man. So, nagkagawas kini siya. Gibawi sab sa suspect ang iyang nauna ng extrajudicial confession din giangko niini nga siya ang mipatay og milugos sa 15 anyos nga dalaga kun asa giputlan pa niini og liog ang biktima. Sa karon, subling gidakop sa kapulisan ang mga suspect pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong rape with homicide. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang suspect. With other evidence present, ato aging successfully ato akining na saka gayon ang maong kaso nga to sa ato korte. That is why migawas ang maong warrant of arrest against the accused, no? O dito giserve ang maong warrant of arrest. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nagpahimangno ang LTO Region 11 nga masakripisyo ang road safety kung iagi sa mga aplikante nga mokuha og driver's license sa giingong shortcut nga pamaagi sama sa illegal nga transaksyon o fixing activity. Aday report ni John D. Esteban. Gipasalig sa LTO 11 nga mas gipahugdan og mas episyente na ang ilahang proseso. Usa sa tumong niini mao masumpo ang mga fixer nga illegal nga nagatanyag og paspas nga serbisyo sama sa pagkuha og driver's license, huli sa mas mahal nga bayad. One thing, yung waiting area ng client natin, fully air-conditioned na. No? Very comfortable, very convenient. No? Window transactions, properly labeled, maraming window to cater clients, no, anong mga concerns nila. Kung nagka-problema po sa LTMS na side, we can use the other system. Gihimog atan nilim nga dili angay mosalig ang mga aplikante sa mga fixer aron lang makalikay sa linya o hasulan sa pagtuman sa proseso. Matud pa, sagad sa mga illegal nga transaksyon giproseso sa ubang mga LTO office base na sa mga pahayag sa mga nadakpan sa operasyon. Nagpasidaan usab siya nga delikado kini alang sa road safety. Just imagine pag ngayon hindi natin bibigyan ng tamang proseso, matino na proseso ang ating mga driver's license applicant. What will happen 5 years from now, 10 years from now sa ating mga kalsada? Baka puno na tayo ng kamote drivers. Kahinumduman nga upat ka matud pa fixer ang nadakpan sa operasyon sa National Bureau of Investigation o NBI Region 11 niadtong April 20. Sumala sa NBI nga usa sa ilahang ginaimbestigahan ang posibleng kalambigitan sa mga personahe sa LTO 11. Sa bahin ni LTO 11 Regional Director Attorney Rafael Robilio, masaligon siya nga compliant o misunod ang tanang personahe sa anti-fixing protocols nga mandato sa memorandum circulars o direktiba gikan sa LTO Central Office. Hinuon, iyang gipasabot ka dili siya mo tolerate sa bisan kinsa nga malambigit niini. Kaya nga pina-aircon natin yung ating mga tanggapan, mabilis yung ating mga transaction sa loob ng opisina. At all that the public needs to do is go straight to our offices. Don't be fooled by unscrupulous dealings outside of our offices. John D. Esteban, 1 Mindanao. Anana sa libuan kakani rebelde ang nakabenepisyo sa iklip. Sumala sa Eastern Mindanao Command. Ato ibalik si John D. Esteban. As of March 2026, kapin 7,000 na ka mga rebelde ang mitahan sa Eastern Mindanao Command. O kapin 5,000 ang nakabenepisyo sa iklip o Enhanced Comprehensive Integration Program. So kadagsugod ang programa ni atong 2016. Kini nga programa gihimo aron matabangan ang mga kanhi sakop sa 8 pundok nga makasugod og bag-ong kinabuhi. Ilawom nini ang 15,000 pesos nga immediate cash assistance ug 50,000 pesos nga livelihood assistance. Aduna usab ihatag nga dugang kwarta alang sa mga armas nga ilahang gisurrender. Laki pagtabang sa panlawas ug pag-atiman sa ilang mga kaso. Hinuon, sigon sa kasundaluhan, moagi pa kini og kuti nga validation aron masiguro nga tinuod silang mga rebelde. I-validate na to ug i-confirm na to, i-evaluate ug i-validate na to nga kani rebelde gini. Nang tawag na to ana is JAPIC. Pag-convince sa JAPIC through JAPIC resolution. Pag matagaan kag JAPIC certification, ibig sabihin it certifies nga tinuod gid ka nga former rebel ka,
Giklaro sab sa East Mincom nga daghang ahensya ang moproseso niini. Dili lamang ang kasundaluhan. Apan nanganti sila nga paningkamutan nga ma-follow up ang aplikasyon sa mga wala pa nakadawat. This is not the sole responsibility of the Armed Forces of the Philippines, in particular also sa East Mincom. On our part, we have properly endorsed the recommendations, and with the sinasabing bottleneck, actually it is beyond our control since the documents are already submitted. But what we can assure is that we will continue to follow up yung mga applications nila. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban, One Mindanao. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Mga kapuso, adunay gibantayan karon nga duha ka low pressure area gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ubos ang tsansa nga mahimong bagyo ang mong LPA nga ulahing namatikdan sa 2,000 kilometro sa sidlakan sa northeastern Mindanao. Ubos ang tsansa nga mahimong bagyo ang lain pang LPA. Sa kasamtangan, easterlies ang posibleng maghatod og pag-ulan sa nasod. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, lauman ang halapad og kusog nga mga pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Mao nga magbantay sa posibleng hulga sa baha og landslide. Gipasabot sa usa ka medical specialist kung nganong delikado sa panlawas ang grabing kainit sa panahon. Samtang ginadagsa na sab ang mga bukuhan sa Davao City sa mga buot magpabugnaw. Balitang hatod ni John D. Esteban. Alas 2 sa hapon, April 30, miabot sa 41.8 degrees Celsius ang heat index sa Davao City. Alas 12 sa udto karong adlaw, May 1, ana-ana sa 39.1 degrees Celsius ang heat index. Ang heat index, mao ang kainit nga mabati sa lawas sa tao. Kombinasyon na sa aktual nga kainit sa hangin o air temperature ug ang humidity o moisture sa hangin. Ang mga nasangpit nga temperatura, init na kayo. Gani ana-ana na sa extreme caution level. But pasabot, posible ang heat cramps o heat exhaustion. Sumala sa usa ka medical specialist, delikado sa ato ang panlawas ang ilabihang kainit. Pag tumataas po yung temperatura ng ating katawan, sumasama po doon ang pagtaas ng ating blood pressure. Marami pong pwedeng resulta nito. Yung iba po nahi-heat stroke or stroke. Yung iba po inaatake ng high blood. No? Yung iba po nagkakaroon po ng magko-collapse na lang dahil dehydrated po sila. So kailangan po well-hydrated tayo. Gawas sa tubig. Usa sa pwede imnon mao ang buko juice nga puno sa electrolytes para makatabang sa pagbalanse sa hydration sa lawas. Mga kapuso, tungod sa kainit sa panahon, mas dagsa ang customer din sa usa ka bukuhan sa Dalang Torres sa Davao City. Gani sa usa ka adlaw dili moubos sa 1,000 ka buko ang ilahang mabaligya kay lagi magpabugnaw. Pili lang ka na ay fresh buko o nilugit. Naasay buko juice, gasagulan o gatas. Kuan gyud ma'am, dagsa gyud siya kay kanang ipangita gyud nila ang kanang pang-refreshment. Init gyud, kailangan nito og kuan. Inom gabay. Kaya agin dito yung para inom og buko. Mainit kay sir? Oo, kayo sa panahon kailangan dito. Good friend. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban, One Mindanao. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV One Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto ug karon serbisyong tinuod lang.